Isang mapagpalang linggo po ng umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ang lahat po ay nagaya ng tayo para sa ating mga. Mga kapatid, ilubo po natin sandali ang aming mga ulo at tayo po ay magbigay ng konting katahimikan at ipulo po natin sa Panginoon, mga kapatid, ang ating mga kahilingan at tanungan. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Nararapat na kung ikaw, Panginoon, ay aming pupurihan, sambahin, at alayan ng mga awitin. Panginoon, bigyan mo po ang dasal ng bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po sa buhay na pahiram mo sa araw po ito. Salamat, Panginoon, sa nakalipas na isang linggo sa aming buhay, na muli, Panginoon, kami ay magsasama-sama at mananalangin at sasamba sa iyo. Panginoon, salamat po sa bawat kaligtasan na iyong pinagkakaloob. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kagalingan ng aming karamdaman. Lord God, purihin po ang iyong pangalan. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang taong gagamitin mo sa oras ng ito upang ihayag ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa mga salitang gagamitin sa araw ng ito. Nawa ang mga salitang ito, Panginoon, ay tumanim po sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at may pabuhay po namin ito sa pang-araw-araw ng aming buhay. Kaya hindi po, Panginoon, bigyan mo po ng kagalingan at kalakasan ang lahat ng aawit at tutulog sa oras kong ito. Kami ay sama-sama aawit at sasamba po sa iyo. Hinihiling ko rin po, Panginoon, sa oras kong ito, ang aming mga kapatirang wala pa sa bahay-sambahan nito, Panginoon. Sila po ay iyong ingatan at sila po ay matiwasay na makarating sa bahay-sambahan. Panginoon, hinihiling ko rin po ang lahat ng may karamdaman, maging ito man po ay physical at mental, spiritual. Panginoon, bagay mo po kami lahat. Lord God, sa lahat po ng aming pagkukulang sa iyo, mula sa aming paggawa ng kasalanan, mula sa aming isipan, mula po sa aming salita, hanggang sa aming gawa. Panginoon, patawarin mo po kami po ay lumulugod sa iyo. Lord God, salamat po sa lahat ng walang biyaya na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na nagagamit po namin sa pang-araw-araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Muli, Lord God, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Diyos namin tagapagligtas. Amen. Good morning po, mga kapatid. So, a blessed morning to all. Bago po tayo umabot sa Panginoon, hayaan po muna natin na batiin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga, kapatid. Amen. So, hayaan mo muna ako bumasa ng isang verse sa ating Bible at matatagpuan po ito sa Colossians chapter 1 verse 17. Ang sabi po dito, He is before all things, and in Him all things hold together. Jesus, supreme all over His creations. Amen? Amen. So kapatid, kung ano man po yung mga nagdaang linggo na ating isipin, kung ano man po yung nararamdaman natin sa ating mga katawan ngayong oras na to, lagi nating tatandaan na God is all. God is over all everything. Siya na ang bahala sa ating mga dinadala. Siya na ang bahala sa ating mga sakit at karamdaman. Ang dapat lang po natin gawin ay papurihan, sambahin, at pasalamatan ang ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya harap po tayo sa ating mga kapatid at sabihin natin, God is good. God is good. All the time. And all the time.
Lord this morning. Amen? Amen. So samahan niyo po kami uminta at umawit sa presensya ng ating Diyos. Yes, Lord. You are a wonderful God. Yes, Jesus. You are wonderful, Lord of all. So God of all creation, thousands of your amazing God. What answer, mighty King? You are Lord of everything. You are Savior, Messiah, and friend, you're amazing God. You are Lord, you are King. You're my master, my savior, my everything. You're amazing God. You are Lord, you are King. You're my master, my savior, my everything. You're amazing one more, let's sing. You're wonderful. You're wonderful, Lord of all. You're sovereign, God of all. All creation, thousands of your amazing God. You're Counselor, mighty King. You're Lord of everything. You're Savior, Messiah, friend. You're amazing God. You are Lord, you are King. You're the Master, the Savior, my everything. You're amazing God. You are Lord, you are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing God.
Yes, God. Let us continue to worship our God for His goodness, His love, His mercy, His grace, oh God. Let's fill this place with praise and worship our God. Salamat po, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Truly, you are our wonderful God, our counselor, our King, our Savior. We just want to worship you. We just want to thank you, Lord God. You are worthy of all the praises, Panginoon. Yes, Lord God.
Your name stands above them all. Yes, Lord, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. And dominion, all power and position. Your name
ating mag-asawa ay natatampok na sila ang ating mga pangunahing tagapagsalita sapagkat sila po ay katulong natin, niloob ng Diyos na tulungan tayo nila mula kung sa simula na matatag itong ating iglesia noong year 2003. Sila po ang gumagabay sapagkat ito kung aking kapatid na ito, bagamat sa arin tayo magkakapatid, ay siya ang pinakahuli. Pero siya po ang nauuna pagsalarangan ng pagkilala sa Panginoon. Yung pagdalit po ng ugnayan sa Diyos, siya po ang nagkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos. At malaki pong pagod nito. Inalagaan mo ako na sa panalangin at dinadalaw. Madala lamang ng lubusan makilala ng ating Panginoon sa Kristo higit sa lahat. Kaya din po ang kanyang asawa na si Pastor Todd. Siya po naman ay ginamit ng Diyos sa pag-aaral ng ating pastor na si Joshua na ngayon ay nasa South Korea to represent our evangelical yung umbrella ng ating iglesia, ang Evangelical Council of Churches. At siya po ay kinatawan sa Luzon. Isa ko sa delegado ng PCEC. Naniniwala po ako na sa pagkakataon ito ay mapapapala tayo lubos sa paggamit ng aking kapatid na bunso. Nasabi mo kanina na siyang panganay pagsalarangan ng ugnayan sa Diyos. So, can we give a clap to the Lord? Umaga po sa inyong lahat. Pero bago po tayo magsimula, basahin po natin sabay-sabay yung pwede yung project, yung Ephesians, yung ating verse. Pasensya na po, hindi po ako nag-concert. Sige po lang ho, naupala yung boses. Basahin po natin sabay-sabay ang Ephesians 3. And you know what? I will read the even and you will read the odd. Is that okay? O sige, basahin ko muna yung verse 10, tapos kayo susunod and so on and so forth. Okay, Ephesians 3:10 to 21. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Kayo po. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. I ask you, therefore, not to be discouraged because of the sufferings for you, which are your glory. For this reason, I kneel before the Father, From whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, May have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. and to know His love that surpasses knowledge, that you may be filled with the measure of all the fullness of God. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. Blessed be the reading of God's word. Makakaupo na po tayong lahat.
Sabi ko nga po, nadidinig niyo po ba ako sa likod? Wala po kasi ang boses. Nadidinig niyo? Okay, thank you, Lord. Hindi po ako karaniwang palaiyak sa worship. Pero po, for whatever reason, parang na-open yung floodgates as we worship today. Hindi ko po mapigilan. Hindi ko po alam kung bakit ako naiiyak. Para po ba ako na-overwhelm ng love ng Panginoon? Kasi o kahapon, nagsalita ako sa simbahan sa Kalaka. Ang message ko doon in John chapter 1, 1 to 14. Di po ba yung John 1 ay sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang sabi nga po yan, and the Word became flesh and dwelt among us. Ganda-ganda, thank you worship team. Very spirited. I felt the power as we worship, including the accompaniment, the singing. Kasi highlighted yung name ni Jesus. The name above all names. Kasi minsan, natatake for granted natin yung power ng pangalan ng Panginoong Jesus. There is so much power in those 5-letter word, Jesus. Imagine in the beginning, in the very beginning, He created. Sabi nga, walang na-create. Wala pa yung nakikita, maging yung nararamdaman na mararamdaman natin kung di dahil sa Panginoong Jesus. Kasi, akala nga po ng iba, si Jesus ay nagsimula lang nung first Christmas. Nung December 25, although it's not exactly December 25. Hindi po. He was there from the very beginning. He was with God. He was the Word. He was the Word became flesh. Napaka-powerful po ninyo. Talagang kahapon, nasa Kalaka, gusto ko rin umiyak kasi ang powerful talaga. I share the gospel anew kasi marami po daw na hindi pa believer. How I wish na talagang maramdaman nila yung power, hindi lang yung pagtanggap at pagsampalataya sa Panginoon. Ang powerful noon. Ang powerful. It transformed my life, your lives, each of our life. Diba? It transformed us. We won't be here if not for the powerful name of Jesus. The name above all names. The name by which, the only name by which we can be saved. Amen? Amen. Amen to that. But ayokong bumalik po sa aking message kahapon. Iba po yung message ko ngayon. Sorry po. Okay. For sure, most of you, meron kayong, lalo mga kabataan, meron kayong mga iniidolo, I don't know, for lack of better words, power characters like Superman, Batman, Spider-Man, whatever. Sino ang inyong mga idolo sa mga ganyang power characters? Anybody? Paano? Ano yan? Hopeless five. Paano? Nakalata ka naman. Nasawa ko sa kayong edad eh. Sino? Oy, hindi pinakilala yun na. Spider-Man, Batman, Superman. Bakit niyo sila pinapanood at bakit kayo namamangha habang pinapanood? Parang kaya po. Mga anting-anting, si anting-anting sila ngayon. Alam ko, hinahangaan niyo sila dahil sa kanilang power. You've got the power. Yung parang nakakalipad. Hey, Superman! Pero do you know that each of us who has Christ in our hearts got the power? We've got the power. Okay? Yung title ng message ko is, we've got the power. Believe it or not,
this morning, no ako'y nagising, wala akong madinig sa boss kundi whisper. Ganun lang ang aking Moses. Wala akong talaga lumalabas. Walang-wala. But by the power of God, nakakapagsalita ako ngayon. Amen. Wala ko talaga. Kaya ako nagpasal ko, Lord, help! Help, Lord! I need to speak. Praise God. Yun nga, we've got the power. Balik po tayo dito sa passage. Yung verse 10 po, sabi dito, His intent was that now, through the church, hindi through the Pope or through the whoever is the leader of the mega church, hindi, through the church, ibig sabihin, through the believers. The manifold wisdom of God should be made known through the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus. Manifold. Ano po ba ibig sabihin ng manifold? Manifold wisdom. Medyo malalim pong English kaya po ng Tagalog. Anybody? Manifold. Manifold wisdom. Ang pagkakaintindi ko doon, parang multifaceted. Many faces of God's wisdom. Last Sunday, Pastor Tom spoke about wisdom. Yung sabi nga niya po, God provided us many sources of wisdom. We just step out of this, even within this room, we can find wisdom. When we step out of our house, there is wisdom. When we look at the plants, there is wisdom. When we look at the streets, even the homeless, there is wisdom. So many faceted, so many faces of wisdom. Sabi niya, the manifold wisdom of God should be made known. And it's through the church, to the rulers and authorities of the heavenly realms. Hindi lang rulers of this world, hindi lang kings, hindi lang whoever is like leading any country, but even to the heavenly realms. May nabasa nga po ko, the angels now are watching us. They are watching us how we will make known that manifold wisdom of God revealed to the church. Sino dito ang parang nanliliit, parang ayaw ko naman pinumuntin, parang langgam lang. Hindi po ako significant, wala po akong role sa church. No way. Don't you ever think that way. Every one of us may role sa church. We are the church at tayo ang pinili ng Diyos na maging channel, maging daluyan ng kanyang manifold wisdom so that the rulers, authorities, and even the heavenly realms would know who Jesus is. That's why in the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Naalala ko po, isa ko nabasa, meron daw sa London, nung ginagawa yung Palace of the King. So may mga naglelay ng bricks. Sabi, tinanong yung isang laborer, sabi niya, Sir, what are you doing? Sabi niya, I'm doing this routinary task of laying the bricks. Lay bricks. Para sa kanya, it's so routinary. It's so ordinary. I'm just laying the bricks. Kasi naman tinanong, Sir, what are you doing? I am building the kingdom. Ibang perspective, ano po? I am building the kingdom. I'm just not laying the bricks. I am building. Napo-foresee niya kung ano yung ginagawa niyang paglilay ng bricks, what would be the outcome. Kayo po, whether you are playing the drums, playing the guitar, running the
sound system, flashing the video, sitting, listening. You are not just there because you are there. You are there and you're part of God's kingdom and you got the role. Important role, significant role. Hindi po kayo pwedeng sabihin basta-basta na lang ginagawa nyo. Hindi po. Wala pong makakapagsabi yan. Lahat ng ginagawa natin important before God. At hindi ma-accomplish na God. The fact that we are alive, the fact that we are here, meron tayo, may layunin ang Panginoon at hindi niya ma-accomplish yung layunin na yun kung wala ka. Lahat tayo ay important. Yun nga sabi, eternal purpose. We are here for God's eternal purpose. Keep that in mind. We are building the kingdom of God here on earth. We're not just laying bricks. So each of us is important. So do stuff, whatever you're doing, whether you're selling goods, where you are in the market, selling beef, or greeting the customers, hi sir, bilhin na po kayo, you got the role. Hindi po ang ating pagsisilbi sa Panginoon ay kapag nasa church lang. Wherever you are God's hands and feet. Where you're working the office, where you're cleaning the toilet, you are serving God, the ultimate master. Wala pong pwedeng magkutya sa ating ginagawa. Sabi ni Paul, in Him, and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Paano po ba tayo nananalangin? Pag po ba tayo nananalangin, Lord, we praise you, oh God, we praise you, oh God, and Lord, I pray na may makain po kami ngayon and everything. Alam mo, sabi dito, when we pray, we approach God with freedom and confidence. Freedom, we can express ourselves. If you're galit, galit. Lord, naiinis po ako sa kasama ko sa bahay. Naiinis po ako dito sa aking kasama sa tindahan. Naiinis po ako sa kasama ko sa opisina. Tulungan niyo po ako na wag din sa kanya. Hindi po yung inis na inis ka sa I praise you, dear Lord. I praise you, dear Lord. Hindi po ganon. Ang nababasa ng Panginoon kung nasa puso natin, hindi yung binubukan ng bibig natin. Nakikita ng Panginoon yan. Kaya sabi mo, Panginoon, salamat, pinagaling mo po ako, pero masakit ang tiyan mo. Kaya masakit ko ang tiyan po, tulungan niyo po ako. Be honest, hindi natin pwedeng i-sugarcoat o i-chocolate coat yung ating nararamdaman, yung ating hinanaing before God. Approach God with freedom and confidence. Be honest. Be honest. He looks at our hearts, hindi sa pinubukan ng bibig natin. Sabi ni Paul, I ask you therefore not to be discouraged because of my sufferings for you, which are your glory. Kasi po, nung sinulat ni Paul itong letters to Ephesians, nasa Rome siya, in prison. Bakit ba siya in prison? Kasi ang naging calling niya before God to reach, to share the gospel even to the Gentiles. Tayo yun. So hindi, I will not deal too much on that. Pero yung point dito ni Paul, huwag kayong ma-discourage. Kahit ako nasa Panginoon, okay, imagine, halimbawa si Pastor Joshua, ngayon nasa South Korea, God forbid, bigla siyang hinuli ng pulis dahil nagsishare siya ng gospel. Ang nararamdaman nyo, oo, ba nangyari kay Pastor Joshua? Sabi nga nila, strike the shepherd and the sheep will scattered. Discouraged to the point na ayoko na ako si Pastor Joshua na tapat na naglilingkod, hinuli ng pulis dahil hindi siya ng gospel. Ayoko na, give up na ako. Pero hindi, ganun na nangyari kay Paul eh. Pero sabi ni Paul, do not be discouraged. Siya pa nag-encourage sa believers, do not be discouraged because I am suffering. Tapos yung verse 14 sabi niya, for this reason, I kneel before the Father. Alam ko, nag-aral po kayo ng hermeneutics. Alam ko may APS professor na nagpunta rito before. Maaaring yung iba, wala pa rito. Nag-aral ka ng hermeneutics.
Whenever you see for this reason, o kaya because, o kaya therefore, and because, but, ibig sabihin noon, merong previous verse na nire-refer. Merong previous verse na nire-refer. Itong case ni, sa verse 14, sabi niya, for this reason. Ano kaya yung for this reason na yun? Yung sabi nga ni Paul, now we are working toward God's eternal purpose. And sabi niya, do not be discouraged of my suffering. Actually, for this reason, sabi mo, actually, dahil sa kadahilaan ng ito, ako ay nagpapakumbaba, I kneel. I bow down before God. That is act of humility, act of contrition, act of, in other word, pag nagningil, pag nagbabaw tayo, surrender, another S. Submission. Submission. Submission to God's eternal purpose. Lord, I am here for an eternal purpose. Sabi nga niya, it's for your glory, for the glory of the Gentiles, that you may be reached by the gospel, by this power of the salvation power of the gospel. For this reason, I bow down my knees to the Father of all nations, the Father of, ay sabi nga dito, from whom every family in heaven and earth derives its name. The Father of all. I bow down in submission. Kasi si Paul nga nasa bilangguan siya eh. In submission before God. Kasi alam niya, I know Lord, this will lead down to your eternal purpose and glory and honor. I bow down before you, O Lord. Kaya po ba natin yun kapag tayo nagsasuffer? Kapag tayo nag-go through ng trials? Kaya po ba natin mag-kneel down, Lord, I submit to your will. I submit to your eternal purpose when we are in sickness, in dying or whatever, Lord, I submit to your will. I submit to your purpose. Ito po yung ginawa ni Paul. Sabi niya, I bow down before God the Father. Tapos, pumasok yung prayer ni Paul. Sabi ko nga, we've got the power. There is power in prayer. Actually, yung focus nitong passage na ito, hinilang ko yung madalas na inuulit. 5 times po na in a way, hindi direct reference sa prayer. Like, I ask, I approach God, I pray, I kneel down. Those are all referring to prayer. 5 times yung inulit. Pero yung direct word na repeated, power. Power. Ilang beses inulit ang power. Kaya nga po, tinitle ko we've got the power. And you know, we have power in prayer. Sabi nga, no prayer, no power. More prayer, more power. Less prayer, less power. There is power in prayer. We've got the power. Lahat tayo kasi we can call on the name of God and He is open. Hindi tulad nila Superman, nila Batman, there are specific power sila na perform. We can transcend all whatever we want to ask in Jesus' name. We've got the power in prayer. And we know that our God is the greatest of all. He's the most powerful God. Okay, let's look at yung prayer or power prayer ni Paul. Okay, sabi niya, susunod na verse, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Strength with power. I pray that you will have strength with power. We may have the strength, but we don't have the power. Maaaring malakas tayo, mga athletes. They have all the strength. They have all the muscles. They can lift the heaviest barbell. But there is no power. Ang prayer ni Paul sa atin that you will have the strength
with power. Sabi niya, strength with power through His Spirit in your inner being. Yung ating outer being, we may be the tallest man, the shortest man, or the biggest man, the skinniest man. Pero ito yung inner being, the inner man, the inner woman, that you may have the strength with power through His Spirit in your inner. Naalala ko, minsan, when you go through trials, meron akong dinisciple ng college. Welcome pala sa aking mga kapatid sa navigators na dun sila sa likod. Salamat po at nakarating kayo. Itong tinutukoy ko, si Jeff, dinid ko siya sa Bible study when we were in college. May cancer siya, stage 4, dalawa. Dalawang cancer, parehong stage 4. Pero, dati siya nakangiti. Siya pa nag-i-encourage ng ibang tao nagkakasakit. Nabibless talaga ako sa kanya each time siya nagsishare. Nakangiti pa, hindi mo makita sa kanya na siya nag-i-struggle. Sabi ko, siguro kung ako yun, talagang down na down ako. Imagine 2 cancer, stage 4. Kasi siguro, kung tamlay ko na, parang, Lord, kailan mo kukunin? Ilang days na natitira sa akin. Parang nagka-countdown ako siya. Hindi. She's living her life to the fullest. Meron siyang power and strength in her inner self. That she can rejoice in the midst of pain. She can rejoice in the midst of struggles. That is power in the inner being. Sabi nga sa Psalm 73, though my outer self is wasting away, my inner self is being renewed day after day. Na kahit na kumukulubot yung ating katawan, pero we are so young within. Our inner self is being renewed day by day. Naalala ko yung isang maaaring lagi natin ipiniki-pray, Lord, I pray. Hindi mamisan ang ating, naalala ko sabi ni Ton one time, Pastor Ton, magsisense mo yung maturity ng isang Kristiyano kung ano ang prayer items niya. Kung ang prayer items niya ay, Lord, please provide for our needs every day. Please provide for our food for today. Please guide me. Please keep me safe. And nothing is wrong with that. Nothing is wrong with that. But if our prayer is not getting elevated towards praying for others, towards praying for God's kingdom, towards the advance of the gospel, we are not maturing yet. Yung sa Ezekiel 36:26, ito yung naalala ko. We were struggling tungkol sa aming anak. Yung Ezekiel 36:26, yun ang aking kiniklaim. And until now, I'm claiming that. And sabi niya that, Lord, that you would give me a new spirit, a new heart, a new spirit, a spirit to replace that hardened heart of mine with a heart of flesh. Not because I deserve it, but for your glory and honor. That I'm ready to yield to God. Only God can change our hearts. Sabi niya, that you will have strength with power through His Spirit in your inner being, so that, parang nang sa ganon, Christ may dwell in your hearts through faith. Sabi niya, kung Christian tayo, we know that the Holy Spirit is dwelling in our hearts. Are you sure? Are you sure? Kasi may dalawang klase ng pamamahay ng banal na Espiritu sa ating puso. Maaaring siya stranger or visitor or permanent resident. Sino ang banal na Espiritu? Sino sa isa sa puso niyo? Visitor ba siya? Stranger? Or permanent resident? Na nakaupo sa trono ng puso niyo. Ang prayer ni Paul, so that Christ may dwell
in your hearts through faith. Yung indwelling of the Holy Spirit, permanent po yun. Hindi yung kapag kailangan nila, Lord, labas ka muna dyan, labas ka muna, tulungan mo ako. Pag wala ka ng kailangan, never mind. I'll go with my barkada, doing what I wanna do. Hindi po ganun. Parang ipilupot natin si Jesus sa box. Na kung kailan lang natin kailangan, saka lang natin siya kakatukin. Jesus has to be a permanent resident, our constant companion, our friend. Isa, nalaman to the point na sabi ko na overemphasize ko man yata yung dwelling na isa namimili ako sa mga, Lord, what do you think of this? Okay kaya sa akin? Okay kaya sa akin? Yung pag siya shopping, kasama ko siya, ay, Lord, masyado namang mahal, para hindi yan practical. yung gano'n na constant companion mo si Jesus na lahat ng bagay na ginagawa, may parang nandun siya. Okay, let's move on. Yung sabi niya, isang prayer ni Paul, so that you be rooted and established in love. Natawa nga po ako kasi hindi ko na-realize na yung theme ng blessing for the year is rooted in Christ based on Colossians 2:7. Nung po ako nag-iisip, ano kaya ang aking message? Kasi 2 days, that was last week. I think that was Wednesday or Thursday, sinabihan ako ni Pastor Joshua, Tita, pwede po ba kayo mag-preach sa Sunday? Siya nga po pala, pwede po kayo din mag-preach sa Kalaka. So, parang hindi ako ready. Pero yung quiet time ko sa Ephesians 3:16, sabi ko, tingnan ko nga itong passage nito. Dito kaya ako mag-message. Then, lo and behold, it says, rooted and established in love. Sabi ko, uy, tama-tama sa theme. Rooted in Christ. Ito po, that you may be rooted and established in love. You may have the power together with all the Lord's holy people. May got the power together with God's holy people. Ito po yung rooted and established in love. It talks about not just individual but united, the community, that we will all be rooted and established in love. That we may have the power together with all the Lord's holy people. Alam mo, sabi nila, kapag daw yung mga puno ay tabi-tabi, yung roots nila, nagkakapit-pisik, nag-i-entangle, sino mga forestry dito, yung kanilang ugat, nagtikit-tikit, nagkakapitan, kaya kapag may storm, the strength of one is the strength of the rest. Nagtutulungan. Yun po yung tinutukoy dito to be maybe rooted and established in love. At yung unifying factor natin is love. May have the power together with the Lord's holy people. Naalala ko yung synergy, matitipay na synergy, Pastor Ton. Parang yung yung synergy, parang ano yun eh. The sum total is more than its aggregate. Yun. The sum total of everyone. So, halimbawa kayo, mga 50 tayo dito. 1 plus 1 plus 1 until 50. Alam nyo, yung sum total because of the synergism is equivalent to 100 instead of 50. Yung pinagsama-samang strength, pinagsama-samang love, it overwhelms. It overpowers. Kasi yung unity, there is strength in unity. Nalala ko na, di ba, ang team ng there was a point, hindi ko na kung yearly theme yung unity in diversity. Hindi nalala ko yung ano ng blessings noon. There's unity. Kapag may unity, parang nagkaroon ng synergism. Yung strength nyo, pinagsama-sama, more than the sum of your strength. More than 1 plus 1 plus 1 plus 1. More than double. So there is strength as we get rooted and established in love. At alam mo, sabi niya, that you may have the power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, and high, and deep is the love of Christ. Alam mo, habang sabi ko kay Lala, kasi doon ako haligan sa kanila, sabi, hindi overwhelming sa akin ng Ephesians. No, overwhelm ako.
To the point na parang hindi ko alam kung paano ko itatackle. Yeah, it's my honest confession. Hindi ko alam kung paano dahil nakaka-overwhelm. Sabi dito, to grasp how wide the love of God that it covers the multitude of sin. Yung love na God wants us to be rooted in would covers a multitude of sin to the point na halimbawa sa ating grupo na to sa community may nagkasala na matindi ang pagkakasala, hindi natin siya natatalikuran, kundi aagapayan, aakayin. Yung love that covers a multitude of sin. Kapatid, alam namin nagkamali ka. Bumangon ka. Hindi yung, ano ba yan? Ano ba yung ginagawa ng kapatid na yan? Okay, nalapit dyan, baka mahawa pa kayo. Hindi ganun. Kundi, yayakapin natin. Kapatid, umahon ka. Gumapang ka. Tutulungan ka namin sa panalangin. Anumang kailangan mo, nandito kami. Diba? Yung mamaya sabihin natin, ako ay nagpasya. Naka-integrate ho yun. Doon sa ating ako ay nagpasya. God's love is so wide that it covers a multitude of sin. No matter what. Kasi tayo, magbuklod-buklod man tayo. Alam natin may malakas, may mahina. Yung malakas dapat akayin yung mahina. At yung mahina, kumapit ko sa malakas, akahin mo ko. Be honest na hindi mo kaya. Ganun po yung being established and rooted in love. How wide the love of God. And how long. What is the length of God's love? It is eternal. It is forever. Everlasting love of God. That's how long God's love is. It is eternal. And how high. God's love is so high that it reaches to the heavens. Hindi lang yan dito lang, hanggang dito lang. No, it reaches to the heaven. That's how high God's love is. And how deep is the love of God that He died for us. That's how deep it is. He died for us. May kantang hymn. Oh, the deep, deep love of Jesus. Oh, the deep, deep love of Jesus. So yun sabi niya, be rooted and established in love, that you may have the power together with all the Lord's holy people to grasp. Kasi katitin lang yung ating nagagrasp yung mga hawakan doon sa love of God. That together we can grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. And in third, na prayer ni Paul, that you may know this love that surpasses knowledge. Yung love ng God. I mean, how I know God loves me. No, you don't know. You don't know it yet. It surpasses knowledge. Diba, meron tayo tatawag na God's peace surpasses our understanding. So is God's love. It surpasses knowledge. Hindi natin maarok. Hindi natin yung love ng God. Lord, you still love me despite of who I am. Yung sabi ko sa Psalm 23, surely God's goodness and loving kindness will run after me all the days of my life. Nabipicture niyo po ba yun? Paano sa prodigal son? God's goodness and loving kindness will run after us. Sabi ko nga, minsan na-overtake pa tayo eh. Hey, saan punta mo? Nauna na ang love ng God. Yung minsan, tinakatot tayo sa shoulder. Hey, come back. God's love is so amazing. Yung nga sinasabi natin, kinakanta natin kanina, yung amazing love of God. It surpasses knowledge. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya hukayin. Hindi natin kaya maarok. Tapos sabi niya, to know that this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Paano ko sabihin natin, that I may be filled with God. Enough na yun eh. Pero ito, that I may be filled with the fullness of God. Laki na nun.
Pero hindi ka sinabi dito that you may be filled to the measure of all the fullness of God. That is overwhelming. I don't think anybody of us have reached that far. To be filled by all the fullness of God. And that's our aspiration. Madama natin yun. Gano'n ba kalalim yun? Kasi makanta, sabi ko kanina, para na-open yung floodgates, talaga hindi ko makontrol. Kaya ako naiyak. Kasi na-overwhelm ako. Na-overwhelm ako ng power ng Jesus name. At na-overwhelm ako ng love ng Panginoon. Pero katiting lang yun. Katiting lang yun. Hindi pa yung fullness ng God. Hindi pa yung all measure of the fullness of God. Katiting lang. Pero floodgates, tumutulo na. Akala mo ako wala ng boses. Hindi ako makakanta. Hindi makapagsalita. Pero yun, I know for sure na bawat sa inyo ay experience na ma-overwhelm ng love ng God. Anybody? Tama ba ako? You have experienced that? Yung parang naalala ko, di magkakasama kami ni na Archie the past 3 days. Si Archie iyak ng iyak. Overwhelmed lang ako. Overwhelmed ako. Baka nag-share. Siya naiyak kami. Overwhelmed ako ng goodness ng God, ng love ng God. Siya nang iyak. Hindi niya ma-explain. Iyak lang siya ng iyak. Ako naman, parang sabi ko, Chi, why are you crying? Are you hungry or are you wet? Meron pa akong PTSD, may post-traumatic syndrome ako ng pag-alaga ng apo. Yung baby kasi pag umiiyak, siguro he's hungry. Napakain na umiiyak ko rin, siguro siya ay wet. Baka umiiyak. Itindok ko si Archie, sige, are you hungry or are you wet? Why are you crying? Lula ko lang siya. He was overwhelmed by God's love. And that's how I felt earlier. Okay, and then we go to the last verse. And sabi niya, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus. Wow, this is a doxology. Alam ko sa mga bawat church lagi ginagamit po ito. Pero pay attention to this. Now to Him who is able, hindi lang sinabi niya to do above all. O sinabi niya to do abundantly above all. Sabi niya to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think of according to the power that works within us. Kapag tayo may pinag-pray, meron tayong item. Napipicture niya, Lord, I wish makatapos po ako ng college. Pag po ako nakatapos ng college, makapag-work ko dito sa company na to. Para sa'yo, it's too much to think of. Lord, sana po, i-bless niyo yung aking business to the point na makabayad po ng utang ko at makabili ako ng bahay. Para sa'yo, overwhelming yun. Parang perfect yun. Ma-reach mo yung point na yun. Lord, na makapunta po ako sa ibang bansa, ganito. Ang dami mo hinihiling sa Lord na para sa'yo, that's the ultimate na pwedeng ibigay sa'yo, na blessing ng God sa'yo. Pero sabi dito, He is able exceedingly, abundantly, and above all, what we ask or think of. Yung ini-imagine mo, yung inihingi mo, na sabi mo, ultimate na yun, Lord. Binigay mo sa akin talagang ultimate blessing yun. Sabi dito, He is able to do even more than that. Even more than that. But more than what we ask or think of or pray for. That's how powerful is the name of our Lord Jesus. Because we pray in the most powerful name. Kasi when I-mention ko na ito before sa inyo, when we pray, we just don't pray in the name of Jesus, J-E-S-U-S. Hindi lang yun. In that name, mayroong power, all-knowing, all-powerful, all-present. He knows the future, even though we're just beginning. He is the healer. He is the counselor. He is our companion. He is the greatest of all. Yung po nakapaloob and many more.
more na nakapulap sa pangalan ng Jesus. So when we pray in Jesus' name, you call on that name, on that power, on that so supernatural, exceedingly, abundantly, about all powerful name of Jesus. That's why sabi nga niya, He is able to do far more than what you can imagine. The best of yourself, the best of your condition. He can do far more. Far more. Kaya po ako na-overwhelm na binabasa ko ito. Hindi po, kapos na kapos yung aking ibinibigay sa inyo ngayon. Sabi niya, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Sinabi niya, His intent was that now, sa verse natin binasa, through that church. Ito naman sabi niya, to Him be the glory in the church. Maaari kung nandito kayo sa ating kalagitnaan, hindi may inaasahan, hindi ko naman pinaplano pumunta sa church, babata ko na ito ngayon. May power po sa ating pagkikita-kita. Sana po, sabi nga po sa Hebrews, do not neglect to meet together. Do not neglect to meet together. There is power as we gather like this. God works in the church and through the church. We are the bride of Christ. We are the bride of Christ. God manifests His power through the church, individually and as a unified body. Therefore, God intends for His church to be united in spirit and in purpose, be rooted and built up in Him, Colossians 2:7, be rooted and established in love. The breadth, the width, the length, the height, and the depth of God's love. Yun ang po. In Jesus' name, amen. Sa lakas ng power ni Buksan. Okay po rin ng Diyos. So you still have 2 minutes if you want to say something, and you also please administer the communion. You have 2 minutes, and you can also administer the Holy Communion. Thank you, Lord. Thank you, Kuya Nestor. Pagpaumanhin nyo rin kasi masyado rin maganda ang boses ko ngayon. Mula nung dumating ako dito sa Pilipinas noong September 3. Dahil siguro sa pollution sa Metro Manila, hindi magbago yung boses ko. At any rate, request ako ni Kuya Nestor mag-lead ng communion. Siguro marami sa atin, every Sunday, pupunta, nagpa-participate sa communion. Maganda yon. Pero marami rin siguro sa atin, nagpa-participate without thinking. Siguro, pag-participate natin sa communion is just a ritual or a tradition. Let me correct you, brothers and sisters. When we participate in the communion, there is power in this. Yes, you know, it's just symbolism. It represents the body and the blood of Christ. But more than that, katulad ng sinabi ni Podi, it's a symbolism expressing our unity or unifying factor of what we are and our calling in Christ. So as we participate, the Lord Jesus commanded the apostles, and even in 1 Corinthians 11, the Apostle Paul reminds us that if we participate in the communion, we need to do self-reflection. Whether our hearts, our minds, our being are in harmony with God, His purpose and will for our lives. If we are living in sin, maybe we need to reconsider. Repentance is in order. We need to ask God to forgive us. And sometimes, Pastor, hindi ko alam po nila sa lalong ko eh. One good thing is there is power in confession. And if we are not aware of the sins we have committed, we can ask the Holy Spirit to reveal it to us.
And as the Spirit revealed to us our failings, then we can repent. We can ask God to forgive us. And we can claim the blood of Christ. The blood of Christ was shed for the purpose of the remission of sin. Meaning, it can forgive no matter how wide or deep or high or length, volume of sin, God can forgive. So, I'd like to invite you to take a moment of silence, maybe a minute or two, just where you are seated, stay put, close your eyes, and commune with God and seek Him in the quietness of your heart. Whether your heart, your lives are in line with God's purposes for you. And if not, this is the time for contrition. Apologize to the Lord, and I guarantee you 100% that He will forgive us, no matter what sin may hinder us. Let's do that. Lord, we ask that you forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Thank you that we can claim your forgiveness, the finished work of your Son, the Lord Jesus in Calvary. That's why we can be made anew. And so for that reason, we can participate in this communion. Amen. The Lord Jesus, on the night that He was betrayed, He gathered His disciples, He took a piece of bread and broke it, and He gave each one of them a piece and said, "This is my body, broken for you. Eat it, all of it, in remembrance of me." In the same way, He took a cup and said, "This is my blood of the new covenant, shed for you for the forgiveness of sin." He gave them, and He said, "This is His blood shed for you for the forgiveness of sin. Drink it, all of it, in remembrance of me." And the Lord Jesus said, as often as we do this, we remember His life, His death, His resurrection, and His message of love and forgiveness and reconciliation. And always points to the very fact that He died, He lived again, and said that He will return one day, so that wherever He is, we will be there also for all of eternity. And so, but brothers and sisters, for that reason, we can rejoice and be glad. Maranatha, hallelujah, come Lord Jesus. Alright, thank you po. Damang-dama natin yung power, no? From worship to the Word of God up to the communion. So, andun talaga yung power, and it is a representation kung ano yung ginawa ni Christ Jesus on the cross of Calvary. Sige po, sabi pa nga din po dito, Jesus is name above all names.
So His name is powerful. And also the Bible says that we have given the authority to carry out the purpose of God in advancing His kingdom, healing the sick, and defeating the works of Satan and the power of darkness. So yun, tayo, dahil tinanggap po natin si Christ Jesus as our Lord and Savior, we have given this authority. So nasa atin po yung kapangyarihan din ng Panginoon Jesus. Amen? So ano man yung nakikita natin, sitwasyon sa buhay natin, let's speak to them. In the name of Jesus, yung poverty, I speak rich. Yung, I speak blessings. I speak abundance. So yun, nakaka-overwhelm talaga yun, no? Na kung ano yung si Kristo, yun din po yung nasa atin. Amen? Sige po tayo po tumayo para sa ating covenant. Hallelujah. Sabay-sabay po natin sabihin ang ating pagpapasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So even yan, ang ating covenant meron din power. Kung paano dinemonstrate po kanina ni Pastora Connie, yung paano yung mga rules ay nagsama-sama talaga para magkaroon ng lakas, mas maging malakas. So ganoon din po tayo bilang magkakapatid. Alright, so sige po tayo po ay makakaupo na. And let's all welcome po yung ating mga newcomers and yung mga guests po natin for this morning. Inaanyayahan po namin kayo yung tumayo para sa gayon ay kayo po ay may panalangin din namin. Sister Jessica Villa, Brother Ezekiel Villanueva, and Sister Moni Mariano, Brother or Sister and Sister Relly Elsie Paloma, Brother Mon De Leon, Sister Edna, and Brother Nani Romero. Thank you po na nakasama namin kayo ngayong umaga dito. Sige po, tayo po ay tumayo. Yan. Welcome po sa Blessings in the Word Community na kung saan ay ang tinataas po ay ang pangalan namin. Isang kagalakan po na kayo po ay makasama namin ngayong umagang ito. Yung po mga kaibigan po ni Pastora Connie. So welcome po sa Blessings in the Word. And hindi lang po ito yung una na ating pagkikita, kundi nagagalak po kami na sa mga susunod pa ay makikita po ulit namin kayo dito. So let's lay our hands to them po. Father God, salamat Panginoon na mga kapatid na ito ay nakikigalak, Panginoon, sa araw ng pagsamba ngayong umagang ito, God. Ikaw po ang higit nakakakilala sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang magkaloob ng mabuting bagay, Panginoon. Lahat ng kanilang dinidesire ng puso nila, Panginoon, ay kinatagpo mo na ngayong umagang ito, God. Salamat po kasama ng kanilang sambahayan. Patuloy mong bigyan ng puso, Panginoon, na hinahanap ka, O Diyos, na puso, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, magagawa ko. Salamat po. We bring you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. Alright, so for our announcements, for our 5 solas, every Tuesday at 5:30 p.m. And for Exploring God's Word, so ito po ay 5-week series sa ginagawa po ito kasabay po ng ating worship service for our children ministry. And then for our weekly youth fellowship, ito po ay ginaganap naman po by Zoom. And para po sa ating service, sa Sunday worship service, we have 9 in the morning and 8:30 in the evening. And for host, a home prayer meeting for your family, we also have FB group guide. So just visit our group so that we can
simbahan. And so for our praise and worship team is in need of instrumentalist, keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. So if you're interested, fill out the form at the registration table. So that's all for our announcement. Let's call on Sister Debbie for our exhortation video. Praise God. Giving time po. Alam niyo po, totoo po talaga yung sinabi ni Pastora. Kanina sa worship pa lang nakakaiyak. Parang puso ko po ay naiiyak din. At lalo na doon sa mensahe. Tunay nga po na sa pagkakataon ito po yung pagkakataon na minsan pa ay maipadama natin sa Lord sa pamagitan ng ating pagbibigay, yung ating pagpupuri, yung ating pagsamba sa Kanya. Sabi po, dikas po tayong mararamot. Tama po ba? Pero salamat sa habag ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Nung tinanggap natin siya, nung nananahana sa ating puso, nagkaroon po tayo ng pusong mapagbigay. Kaya mga kapatid, huwag po tayong manghinayang magbigay sa ating Panginoon. Sabi po dito sa 1 Chronica 29 verse 14, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kami nagkakaloob sapagkat lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lang namin ito. So, lahat po ng meron tayo, ultimo po hininga natin, kung ano mang meron kang tinatamasa, ito ay galing po sa Panginoon. At dahil ito po ay galing sa Panginoon, marapat lamang po natin ibalik sa Kanya. Ang Diyos po, ang ating pong Ama sa Langit, siya po yung unang nagpakita sa atin. Sabi po dun sa John 3:16, for God so loved the world. Sino po yung binigay sa atin? Yung pinaka-the best, kaisa-isang buktong na anak, at si Jesus Christ po yun. Naibigay niya po yun sa atin. At dahil po nasa sa atin na ang Panginoong Jesus, so andun din po yung kagalakan natin. Huwag po tayong manghinayang mga kapatid na ibigay sa Panginoon yung nararapat sa Panginoon. Alam niyo po, isa pong testimony sa buhay ko. Noon po, pagka ako'y nakahawak ng pera, ang iniisip ko po, ay, hindi ko nabibigay ito kay Lord, naiintindihan naman ako ng Panginoon. Pero alam niyo po, nakikita ko sa buhay ko, mas lalo akong kinakapos. Kasi iba po yung makinarya ng Diyos. Sa Diyos po, dahil siya'y Diyos, pag ikaw ay nagbigay, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Pero sa tao po, iba. Iba yung kaisipan natin, pag nagbigay ako, ay kulang to Lord. Bangbayad pa sa kuryente, pagkain pa namin. Pero nasubukan ko po ang Panginoon. Nung po ako'y nagsimula na magbigay sa Lord, pag po ako'y nawawalan, andyan na ang supply ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi sabi sa kanyang salita, lahat ng bagay dito sa mundo, galing sa Kanya. At purihin po ang Panginoon. Kailangan po tayo po mga anak ng Diyos. Parang yung pagbibigay sa Lord, Lord, thank you. Isang pribileyo na ako ay makapagbigay sa iyo. Bakit? Kasi lahat ng meron ako galing sa iyo. Kaya po yung ating mga kaloob, mga kapatid, hawakan po natin ngayong oras na ito. Tayo po lahat ay umupo at pumigil. Hallelujah. Thank you, Lord. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po. Una sa lahat, salamat binigay mo si Jesus Christ, yung pinaka-the-best Panginoon na natanggap namin sa buhay namin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito po yung aming mga kaloob. Patuloy niyo po itong basbasan, Panginoon, sapagkat alam namin ang bawat sentimo, Panginoon, na maniligong dito, Panginoon. Ito ay patuloy na magagamit upang marami pang makakilala sa iyo. Lord, salamat po, basbasan niyo po ito, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa mga kapatiran, wala sa kalagaya magbigay. Pero yung puso nila, Panginoon, ay naghahangad, Lord, salamat. Alam ko, pinagpala mo na siya para sa susunod na gawain ay makapagbigay din siya. Sa iyo ang papuri, ang pasasalamat. At ito po ang aming kaloob sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let us all stand as we praise and worship our Lord again. There is power in the name of our mighty Lord Jesus. In the name of Jesus.
posture of surrender and to receive the blessing of God, may request you, brethren, to raise up your right hands. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa ating pinapangarap o hinihiling sa pagitan ng kapangyarihang nananahan sa atin. Sa Kanya rin napapakakaloob ng at maranasan nating lubha pa ang pag-ibig ng Ama, ang kasaganaan ng biyaya mula sa Panginoong Kristo, ang pakikipag-ibig, ang pag-ibig at pakikipag-isa ng Banal na Espiritu, matanggap natin lahat. To God be the honor and the glory. In Jesus' name, Amen. You are all blessed to be a blessing.